Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers, magandang araw po sa iyong lahat. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. In today's video, Libra, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Hunyo. Pasensya na if na-late ang ating reading, Libra. Ayan, but anyway, hindi pa naman nagtatapos ang buwan ng Hunyo. Okay, so this is your monthly kapalaran, mensahe at gabay for June 2025. Paalala lang, Libra, sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot, oracle cards, and rune readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaresonate. Kunin nyo lang kung saan nag-resonate, Libra, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Kapalaran, mensahe at gabay para sa buwan ng Hunyo. Let's see, ano tong lumabas? You have Elephant, forgiveness. Okay. Next, Libra, mensahe ng universe para sa inyo, para sa buwan ng Hunyo. For Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Libra, you have opened your heart. Not just a little, all the way. And let the love flow in. Okay. What else, Libra? Tignan natin. For the month of June for Libra. You have abundance. Lucky times are ahead of you, Libra, along with good news, success, and prosperity. Wow, you claim it. Okay, pwede nyo na tong i-claim this abundance energy. Okay, andito yung mga keywords. Libra, pwede nyo i-comment sa baba. I claim abundance. I claim good news, success, and prosperity, and lucky times or good fortune. Wow! Mukhang magiging maswerte ka ngayon sa buwan na ito. Libra, claim it. Okay, ano naman ang pintuang magbubukas para sa inyo sa buwan ng Hunyo, Libra? Libra, you have the door of compassion. There's really something about opening your heart this month, Libra. And, forgive people. Ayan, sa mga ka-resonate lang po. Now, punta naman tayo sa inyong mga tarot cards. Bago tayo kukuha ng runes. For Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Libra. Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Alright, Libra, you have the Knight of Wands. You have the High Priestess. You have the Three of Wands. You have the Four of Pentacles. You have the Hangman. The Hangman. Next, you have the Ten of Pentacles. The Three of Pentacles. The Sun card, the Five of Wands, and the Two of Swords. Okay. Now, kukuha naman tayo ng runes. Okay, for your runes, Libra, tignan natin kung ano ang lalabas. Kukuha ako ng 3. Ayan. Lagyan natin dito. This is for Libra. Para sa buwan ng Hunyo, mensahe, gabay at kapalaran for Libra. Okay. Perthro. Alright.
Okay, Libra. Malaking pagpapala ang paparating sa inyo ngayong buwan na ito, pero kailangan mong patawarin at yung mga dapat patawarin at kailangan mong magdesisyon. Okay, so isang powerful at emotional na mensahe ang naghihintay para sa iyo, Libra. Okay, oras na upang bitawan ang galit. Ayan, buksan muli ang puso at hayaang pumasok ang biyaya sa bawat aspeto ng iyong buhay. Alright, let's start with the elephant. Okay. So again, ang tema ng yung reading dito is pagpapatawad, pagbubukas ng puso at pagpasok ng kasaganahan. Okay, with the elephant. Libra, with the elephant, so simula pa lang ng reading mo, Libra, lumabas na ang energy ng elephant. Alright? Isang makapangyarihang simbolo ng karunungan, alaala at emotional maturity. Ang mensahe ng barahang ito ay malinaw, Libra. If you are feeling angry about a past issue, the elephant is asking you to discover the more vulnerable feelings behind that anger. So ngayong Hunyo, inaanyayahan ka ng universe na hanapin ang anumang bigat sa puso mo, lalo na ang mga galit, tampuhan o sama ng loob na matagal mo nang kinikimkim. Baka may taong nakasakit sa iyo noon o ikaw mismo ang nagkamali at hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Panahon na para bitawan ang galit at palitan ito ng malasakit. Okay, so kapag hindi tayo nagpapatawad, Libra, tayo ay nakukulong. Okay, pero sa pagpapatawad, tayo ay lumalaya. So this month, Libra, choose your peace. Okay, now, next you have open your heart. So, matapos mong magpatawad, okay, sa iba at sa sarili, sa mga ka-resonate lang po, kasunod na hakbang ang pagbubukas ng puso, Libra. So, ang barahang ito ay nagsasabing, let the love flow in. So, hindi sapat ang konting tiwala o konting pagbubukas lang. Kailangan mong buksan ang buong puso mo sa pagmamahal, sa mga bagong koneksyon, at sa mas malawak na pagtanggap. Okay? Kung dati naging sarado ka sa pag-ibig o naging takot ka sa pagkakamali, this month, June 2025, is your chance to love again. Mas totoo, mas buo, mas handa. And next, Libra, you have the abundance. Ayan, lucky times are ahead of you. So good news, Libra, kapag nagawa mo ng patawarin at buksan ang puso mo, darating ang gantimpala, kasaganaan. Ang barahang ito ay nagsasaad ng tagumpay, good news, prosperity at financial breakthroughs. So maaaring makakatanggap ka ng unexpected blessing, pwedeng promotion, dagdag kita, bagong client o simpleng tulong mula sa universe sa paraang hindi mo inaasahan. Okay, so this is the right time to attract abundance, Libra. So, pero ang sikreto, ano ang sikreto? Dapat magaan ang puso, right? Kaya linisin mo muna ang loob mo para makapasok ang biyaya. Alright, and next you have the door of compassion. Okay, pinto ang magbubukas. Empathy, kindness, and mercy. So, panghuling mensahe para sa iyo, Libra, sa oracle cards mo, ay ang pagyakap sa compassion, ang kakayahang umunawa, umintindi at magpakumbaba. May mga tao na darating ngayong buwan na kailangan ang presensya mo bilang tagapayo, tagapagpagaan ng loob, o simpleng inspirasyon. This card is a divine reminder, Libra, na hindi ka lamang hindi ka lang pinagpala, okay? Pinagpapala para sa sarili mo. Ikaw ay instrumento rin ng liwanag para sa iba.
Right? So kapag binuksan mo ang puso mo sa awa at kabutihan, mas lalo kang gagabayan ng universe. Napunta tayo sa mga tarot cards mo, Libra. Okay, let's start with your love aspect. For your love aspect, you have the Knight of Wands, the Two of Swords, and the High Priestess. At sa rune mo, you have the Iwas. Okay, this is the Iwas. This is about partnership, trust, and harmony. So, ngayong buwan ng Hunyo, Libra, may matinding passionate energy na umiikot sa paligid mo pagdating sa pag-ibig. Ang Knight of Wands ay sumisimbolo ng isang taong matapang, impulsive, at ready sumugal pagdating sa feelings. Maaring may bagong darating o isang past lover na gustong bumalik. Pero okay, ito ang twist, right? Lumabas rin ang Two of Swords at High Priestess. So, nangangahulugang hindi ka pa sigurado. Sa makaka-resonate lang po, okay? May kalituhan, kumbaga. So, may emotional block dito. Baka hindi mo alam kung dapat mo bang buksan ang puso mo o hindi. And with the rune Ewas, ito ang panahon ng pagtitiwala sa divine timing. Kung nasa relasyon ka na, Libra, pagsamahin ang honesty at effort. Kung single ka naman, gamitin ang intuition mo. Huwag kang magmadali. Kung para sa'yo, babalik at magbabago. Okay, punta tayo sa inyong career. For your career, you have the Three of Pentacles, the Five of Wands, and the Sun. Now, sa runes mo, para sa rune, you have Manaz. Okay, this is the Manaz. Okay. Libra, buhay na buhay ang career mo ngayong Hunyo. May malaking opportunity para sa collaboration at recognition. Makikilala ka dahil sa galing mo sa teamwork at sa paraan mong mag-lead ng grupo. Pero warning din, ang Five of Wands ay nagbabadya ng competition at clash ng ego sa workplace. But the Sun, the Sun sa reading mo ay nagsasabing kapag ikaw ay nagstay grounded at focus, ikaw ang magsashine sa huli. Ayan. Ang message naman ng rune para sa Libra is use your intellect. Huwag papadala sa inggit or intrigang dala ng iba. Maging strategist ka, okay, huwag maging impulsive, let your light speak for you. Okay, punta tayo sa inyong kapirahan. For your finances, you have the Four of Pentacles, the Ten of Pentacles, and you have the Perthrough rune. Okay, so pagdating sa inyong kaperahan, Libra, mukhang practical at cautious ka ngayong buwan na ito. Ang Four of Pentacles ay nagpapakita na baka nag-hold back ka sa gastos, either dahil sa fear of loss or gusto mo lang mag-ipon. Maganda ito kung marunong kang mag-budget, pero huwag masyadong kuripot sa sarili. Ang Ten of Pentacles ay magandang balita. May stability at financial security na papalapit. Pwedeng mana, long-term investments o suporta mula sa pamilya. Ang Perthrough rune ay nagsasabing there may be a surprise opportunity, parang winning lottery or unexpected gains. Pero kailangan mong sumugal ng konti. Take a calculated risk kung may business idea or side hustle na gusto mong pasukin. Okay, punta tayo sa inyong negosyo. Okay, Libra, sa may mga negosyo dyan, you have the Three of Wands, the Knight of Wands, and dalawang rune. You have the Ewas and the Perthrough rune. Combo. Okay. Combination of the Ewas and the Perthrough rune and the Three of Wands and the Knight of Wands. Okay, perfect timing para palawakin ang negosyo o simulan ang bago.
Okay. Ang Three of Wands ay sumisigaw ng expansion, Libra. Maaring may kinalaman sa online business, partnerships abroad, o bagong target market. Ayan. Samahan mo ng Knight of Wands. Ibig sabihin nito, go for it. Huwag kang matakot maging aggressive sa goals mo this month. Okay. Ang sinasabi naman ng EWAS is, you'll need a trusted partner o co-creator this month. And the Perth rule says, may element of luck. Pero kung hindi ka kikilos, walang mangyayari. So, take the leap. Alright, punta tayo sa inyong family aspect. Okay, you have the Ten of Pentacles, the Hangman, and the rune, Manas. Okay. Okay, so mukhang may mga bagay kang gustong baguhin o iayos sa bahay o pamilya pero parang naiipit ka, Libra. Ang Hangman ay nagpapahiwatig ng delay o kailangan mong mag-sacrifice muna ng personal na desires for the good of the family. Ang Ten of Pentacles naman ay assurance na ang pamilya mo ay magiging maayos sa long run. Okay, basta't marunong kayong magtulungan. Ang mensahe naman ng Manas dito ay Libra is dapat may clear communication and shared responsibility sa loob ng pamilya. Kapag lahat ay nagtutulungan, kahit sino pa ang main breadwinner, lahat ay blessed. Ayan. Punta tayo sa inyong kalusugan. Libra, you have the Sun, the Four of Pentacles, and the Hangman. Kalusugan. Kalusugan mo ngayon this month ay generally okay, Libra. Lalo na dahil the Sun, ito ay nagpapakita ng healing energy, recovery, at good vitality. Pero dahil sa Four of Pentacles, baka masyado kang sedentary or stiff, kulang sa galaw or nahirapang mag-let go ng stress. Okay? With the Hangman is a sign of mental tension. Baka ikaw ay napapagod emotionally or spiritually. Okay, so payo sa'yo dito is breathe. Ayan, mag-meditate, uminom ng tubig, go out and get some sunlight. Your body and soul are craving peace right now this month. Okay? Napunta tayo sa inyong spiritual aspect, Libra. We have the High Priestess and the Hangman again. And you have the Perth rune for this. Okay, yan ang Perth. So this is a powerful time for spiritual awakening for you, Libra. The High Priestess is asking you to listen to your inner voice. May mga mensahe ang universe na hindi mo agad maririnig kung laging maingay ang isipan mo. The Hangman teaches surrender. So sometimes the only way to receive guidance is to let go of control. Okay, the Perth rune, ang sinasabi dito, may mga bagay na hindi mo pa dapat malaman ngayon. Trust the process. Okay, hindi lahat ng sagot ay kailangan mong hanapin. Minsan, ang sagot ay kusa na lang dumarating kapag handa ka na. Alright, so, summary, Libra. Okay, sa pagpapatawad, pagbubukas ng puso, at pagtanggap ng kapalaran, doon ka pagpapalain ng universe. This is a month of soul work, bold decisions, and abundant blessings. Now, Libra, ayan, maraming salamat sa pakikinig, panunood, Libra. For those of you na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe. If this reading resonates with you, like this video, and if you want to claim the energies of this reading, mga good energies na nabanggit dito, mag-leave lang kayo ng comment sa baba. Libra and cross watchers, sabi mga zodiac signs na nanonood, cross watchers, if you are looking for, naghahanap ba kayo ng pangregalo? Okay, pangregalo sa friends or kanino man, or pangregalo sa sarili ninyo. Alright, na itong mga pangregalo ay hindi lang basta-basta, ritualize, blessed, of course, first, cleanse, bless, and ritualize para ma-amplify, para makatulong, no, sa mga problema ninyo sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo. Now, for those of you who are looking for some items, perhaps bracelet, pampaswerteng bracelet, amulet, necklace, or anything na, I don't know,
baka magustuhan ninyo. Okay, wag muna kayong aalis. Panoorin nyo muna itong kasunod nito. Okay, papakita ko yung mga items na may offer ko. Plus, meron po siyang inclusion package. Hindi lang kayo basta nakabili ng item, may inclusions ng kasama. Private reading, libre nang magpabook. Distance Reiki healing, libre na. Paritwal, kung anong mga intentions na gusto nyong mangyari sa buhay ninyo, sa anong aspeto man, ayan, gagawan ko ng ritual, ako nang bahala. Okay, for more information, you can visit my Facebook page. Andito nakalagay sa screen, sa baba, makikita ninyo. Hanapin nyo ang Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. Also, you can visit my website, www.bonomagosph.com, if you want to magkalkal kayo doon, no, about me, mga services ko, or mga products na maybe you are also interested if you want to find out kung ano pang mga ibang items ang mga meron ako. Okay, so wag muna kayong alis, Libra at Cross Watchers. Magbabalik po ako. Ingat po at God bless. Maraming salamat. Wallet Charms, panawagan sa swerte, yaman at enerhiyang umunlad. Ang Wallet Charms ay isang special na handmade spiritual tool na binuo gamit ang sagradong bay leaf, Feho rune symbol at isang Feng Shui Chinese money coin, isang matinding kombinasyon para sa pag-akit ng kasaganaan, proteksyon sa pananalapi at tuloy-tuloy na pagdaloy ng swerte sa buhay. Bay leaf, dahon ng laurel, this is the ancient leaf of manifestation. Ginagamit ng mga sinaunang sibilisasyon ang bay leaf sa mga ritual para sa wish fulfillment, success at purification. Ginagamit sa mga manifestation rituals upang ipatawag ang katuparan ng mga pangarap. Pinapaniniwala ang may kakayahang sumipsip ng negative energy at i-convert ito sa positive energy frequency. Kapag sinulatan ng intensyon o rune symbol, lalo itong tumitindi ang spiritual vibration, natural na proteksyon laban sa kakupasan o blockages sa pera. Kapag inilagay sa wallet, ang bay leaf ay nagsisilbing banal na tagapagbantay ng iyong pinaghirapang yaman at magnet para sa bagong opportunities. Feho rune symbol, ang rune ng yaman at daloy. Ang simbolong nakasulat sa bay leaf ay ang Fehu, isa sa pinakamatandang rune mula sa Elder Futhark. Fehu ay kumakatawan sa wealth in motion, hindi lamang static na pera kundi constant financial flow. Prosperity in all forms, income, material possessions, business success. New beginnings in career and trade para sa nagsisimula, umuling bumabangon. Enerhiya ng abundance at financial gain, nagbibigay gabay sa tamang daloy ng resources. Kapag isinulat sa isang natural element tulad ng dahon, lalo itong tumitibay bilang energetic sigil na gumaganap bilang anchor ng iyong money intentions. Feng Shui money coin, ancient symbol of abundance. Ang gold color coin ay inspired ng Chinese Feng Shui or Feng Shui wealth charm. May butas sa gitna na sumisimbolo ng portal ng opportunities at daluyan ng blessings. Ginagamit ito upang buksan ang energy ng money lock sa bahay o negosyo. Tumutulong sa stability ng financial foundation ng isang tao o pamilya. I-attract ang chi ng yaman, career luck, at magandang transaksyon. Tagapagbantay ng wallet upang hindi mawalan o lumubog sa gastos. Sa Wallet Charms, ang coin ay nagbibigay ng structural energy na nagsasara ng sagradong circuit. No? Bay leaf bilang organic channel, Fehu bilang energetic command, at coin bilang magnetic seal. Main benefits ng Wallet Charms: tuloy-tuloy na pagdaloy ng pera sa wallet o negosyo, proteksyon sa mga gastos, pagtaas ng yaman at
pagtagas ng yaman at energy ng utang, pampaswerte sa career at sideline, lumalakas ang chances of promotion or new job, pampalakas ng kumpiyansa sa sarili, sa paghawak ng pera at nagbubukas ng pintuan sa mga bagong clients, customers at sales. Enerhiyang pang-akit ng grasya at milagro sa financial life. Sinusuportahan ang manifestations mo tulad ng I am abundant. Money flows to me with ease. Lagi akong may sapat at sobra. Paano gamitin? Ilagay ito sa iyong wallet, coin purse, or money drawer. Pwede ring i-station sa altar ng negosyo o sa loob ng cash register. I-charge ito sa ilalim ng full moon o habang nagsusunog ng insenso, singing, white saging or white sage, ayan. So habang hinahawak ito, sabayan ng tahimik na panalangin o money affirmations para i-activate ang energy nito. So perfect na regalo rin para sa mga kaibigan o kapamilya na may bagong negosyo, taong nag-a-apply ng trabaho o gustong bagong income stream. Okay, so para sa sarili mo, bilang pag-boost ng swerte, tiwala at spiritual alignment. Ang wallet charms hindi lang physical item, ito ay isang sagradong kasangkapan ng intensyon, dasal at gabay mula sa universe. I-manifest mo ang iyong bagong kabanata ng kasaganaan sa tulong ng kapangyarihan ng kalikasan, sinaunang simbolo at enerhiya ng swerte. Sa gustong mag-order, paki-screenshot po ng item na ito at message niyo po ako sa FB page na may blue check. Bonum Magos PH, verified na po ni Meta, kaya may blue check. If napanood niyo ito sa YouTube. Sa mga naka-follow naman sa aking Facebook page, if napanood niyo to sa aking Facebook page, again, mag-screenshot lang din po kayo at i-message nyo sa akin yung mga screenshot na mga item na gusto nyong bilhin. Wala na po kayong gagawing ritual kasi lahat po ng item dito dadaan po sa cleansing, blessing at ritualize po in Latin. Maraming salamat po. Ingat po and God bless. Black Jade Bangle. Hindi lang basta bangle, protection mo ito laban sa inggit, sumpa at masasamang intensyon. Ang itim na kalasag ay gawa sa authentic Black Jade na kilala sa matinding spiritual armor laban sa negative energy, psychic attacks at emotional vampires. Ideal para sa mga empaths, spiritual healers at sa mga gustong panatilihing tahimik at kalmado ang kanilang energy kahit gaano pa kagulo ang mundo. Protektado ka na, grounded ka pa. Sama mo na sa everyday armor mo. Okay, ang Black Jade Bangle na nasa larawan na ito ay isang makapangyarihang proteksyon at grounding stone. Ayan, spiritual benefits, protection laban sa masasamang spirito at energy vampires para itong energetic shield na hinaharangan ang psychic attacks at negative intentions ng iba. Powerful grounding stone, pinapatibay ang connection mo sa lupa. Kaya helpful ito lalo na kung ikaw ay madalas mag-overthink o emotionally unstable. Spiritual clarity. Tinatahimik ang kaluluwa mo para mas madali mong marinig ang inner wisdom o guidance mula sa higher self at mga spirit guides. Emotional at mental benefits. Nagbibigay ng emotional strength, pinapalakas ang loob mo lalo na sa mga panahon ng grief, betrayal o pagkalito. Stress at anxiety reliever. Kapag suot mo ito, parang may invisible force na nagbibigay ng katahimikan sa loob mo kahit may kaguluhan sa paligid. Mental clarity. Tinatanggal ang mental fog para mas malinaw kang makapagdesisyon. Physical benefits. Nagpapalakas ng immune system. Maraming naniniwala na ang Black Jade ay tumutulong sa detoxification ng katawan at pagpapalakas ng resistensya. Pain relief, traditionally ginagamit sa mga may arthritis, joint pains, at muscle tension dahil sa cooling at grounding energy nito. Love and relationship benefits. Protection from toxic relationships. Hindi ka madaling maapektuhan sa drama o manipulation ng iba. Emotional independence. Tinuturuan ka nito na hindi ka dapat umasa sa validation ng ibang tao para maramdaman mong mahalaga ka. Wealth and business
Business benefits, wisdom sa financial decisions. Hindi ka basta-basta papasok sa mga mapanganib na investments. Protection sa business or career. Pinoprotektahan ka laban sa paninira, inggit o energy sabotage sa trabaho o negosyo. Sino ang bagay na magsuot nito para kanino to recommended? Sa mga empaths at sensitive individuals, sa mga spiritual workers, healers, tarot readers, at iba pa. Business owners or professionals in high stress environments, mga taong nagre-recover pa from heartbreak or betrayal. Lahat ng gusto ng proteksyon laban sa negative energy. Okay, magkano ito? This is 1,700. May kasama ng inclusions, private reading, distance Reiki healing, paritwal at 2 freebies, lakbay, yaman oil at red string. Sa gustong mag-avail, pumunta lang sa Facebook page ko, Bono Magos PH na may blue check, at isend yung mag-screenshot nito at ipakisend yung screenshot sa FB page ko. Maraming salamat, ingat, and God bless. Bamboo Hachan Jade Necklace. Simbolo ng tahimik na lakas, abundance, at spiritual na protection. Hachan Jade, isa sa pinakapurong klase ng jade, pinapahalagahan sa China at buong Asia bilang sagradong bato na sumisimbolo ng kabutihan, karunungan at pangmatagalang tagumpay. Bamboo shape, itinatangi sa Feng Shui at spiritual culture bilang emblem of humility, persistence at growth. Okay, so benefits sa lahat o bawat aspeto ng buhay para sa career and goals and ambition, tahimik pero matatag ang asenso mo dito. Ang bamboo ay hindi bumibigay kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Ganyan ang energy na dadaloy sa iyo sa pagsuot ng pendant na ito o yung necklace na ito. Strength under pressure, tinutulungan kang manatiling composed kahit sa stressful situation sa trabaho. Persistence and long-term vision, pinapaalahanan kang dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang tunay na pag-unlad. Wisdom in decisions. Ayan, ang Hachan Jade ay sinasabing nagpapatalas ng intuition at strategic thinking. Perfect para sa mga career-oriented. Leadership with humility. Ang bamboo ay tuwid at matangkad pero hindi mayabang. Ideal para sa mga gustong maging respected leaders without ego. Number 2, finances, wealth, and stability. Mabilis tumubo pero nakaugat ng malalim. Sa Feng Shui, ang bamboo ay swerte sa pera. Hindi lang dahil mabilis ang tubo nito, kundi dahil kaya nitong mabuhay sa anumang kondisyon. Steady financial growth. Sinasabing pinapalakas nito ang iyong kapasidad para sa matalinong pamumuhunan at consistent na income. Wealth attraction. Hachan Jade is linked with abundant chi. Energy. Ayan na. Nag-a-attract ng prosperity at business luck. Okay, financial protection. Pinoprotektahan ka sa mga impulsive na gastos at taong may malas o balak makasira ng iyong financial stability. Flow of abundance. Like a bamboo, wealth should flow, not stagnant. Tinutulungan ka nitong maging bukas sa pagtangkap at pagbabahagi. Okay, next benefits, love and relationship. Matatag, flexible, at mapagkumbaba. Ang isang healthy relationship ay hindi perpekto, pero marunong yumuko sa unos. Okay, ganyan ang energy na dala ng bamboo plus Hachan Jade combo. Emotional healing. Tumutulong maghilom ng lumang sugat sa puso, especially kung may heartbreak, betrayal, or guilt. Harmonious communication. Hachan Jade calms intense emotions and promotes heartfelt understanding. May relationship growth. Tulad ng bamboo, ang pag-ibig ay kailangang alagaan at palaguin ng may tiyaga. Gentle strength. Hindi dominante pero hindi rin papayag abusuhin. Perfect sa mga pagbuo ng balance na love and relationship. Okay, punta tayo sa health and wellness. Kalusugang banayad, enerhiyang balanse. Sa Chinese medicine, ang jade ay stone of longevity, habang ang bamboo ay may
purifying symbolism, stress relief, and emotional detox. Hatchan Jade is naturally soothing, helping you breathe and rest deeper. Energetic alignment. Pinapantay nito ang daloy ng chi sa katawan para bumalik ang sigla at balanse. Immune and vitality boost. Ang energies nito ay sinasabing tumutulong palakasin ang natural defense ng katawan. Calm heart, clear mind. Panlaban sa anxiety, insomnia, at overthinking, lalo na kung madalas ang mental fatigue. Punta tayo sa spiritual protection and intuition. Tahimik pero makadiyos ang proteksyon. Hindi lahat ng laban ay nakikita. Hatchan Jade is one of the most spiritually powerful stones at pinaniniwala ang may banal na shield na taglay, psychic protection. Panlaban sa mga inggit, kulam at negative energies, lalo na kung galing sa ibang tao. Grounding and divine connection. Nagbibigay ng spiritual grounding habang pinapalakas ang connection mo sa iyong higher self. Energy shield. Ang natural vibration ng jade ay nagsisilbing invisible armor laban sa spiritual attacks o sugal ng kapaligiran. Peace of mind. Tunay na kapayapaan sa puso at isipan na parang niyayakap ka ng kalikasan. So, why bamboo shape? 7 nodes of growth. Bawat segment ay representasyon ng personal milestone. Hollow but strong. Inner humility, outer power. Evergreen ang kulay. This represents eternal beauty and life. Flexible yet unbreakable ang bamboo, a symbol of spiritual mastery. So ideal po ito sa mga professionals, entrepreneurs, healers, spiritual seekers, and even students na nangangailangan ng focus at direction. Lahat ng gusto ng long-term blessings, hindi instant pero siguradong pangmatagalan. Okay, sa gustong mag-avail, sa gustong mag-order, punta lang po kayo sa Facebook page ko, Bonum Magos PH, na may blue check po. Ayan, 1,980 with certificate. Package deal na po. Anong kasama sa package deal? Private reading, distance Reiki healing, paritwal at 2 freebies na lakbayaman oil at red string. Ayan. Again, sa mga gustong bumili, please take a screenshot at i-message niyo po ang screenshot sa FB page ko, FB page bonomagosph.com na may blue check verified ni Meta. Or if gusto niyo bumili sa mismong website, www.bonomagosph.com. Pwede din kayo bumili doon if may PayPal kayo. Ayan, maraming salamat.